We're going to take a look at commandment number 4, ang ikaapat na utos. And this is now Lord's Day number 38. Isang question lang yung pag-aaralan natin pero medyo mahabang talakayan ito at medyo controversial sa iba. Pero so far nakita natin kung gaano kahalaga yung mga utos ng Diyos. And kaya kailangang pag-aralan natin, pag-usapan, at syempre masunod natin ayon sa kapangyarihan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So let's come to the Lord in prayer. Our Father in Heaven, salamat po muli sa pagkakataon na meron kami para pag-aralan ang iyong salita. Thank you, Father, na pinapakita mo na ang mga salita mo ay hindi kabigatan sa amin, kundi ito ay mabuting regalo ninyo para sa amin, Panginoon. And so, Lord, dalayan ko na itong pag-aaral namin ay mag-create ng joy sa heart namin, mag-create ng rest na kailangan namin at makita namin na hindi pabigat yung mga utos mo, kundi ito ay napakagandang regalo ninyo para sa amin. And so, Lord, we want to thank you again for everyone na nag-join sa amin. Kayo po yung bigay sa amin ng karunungan para higit na maunawaan po namin ang iyong mga salita. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so just introductory question before we dive in dito sa ikaapat na utos. Meron ba sa inyo before our study na hindi ninyo nakikita na mahalaga yung 10 utos pero nabago yung perspective niyo o kaya dati ay tingin ninyo hindi applicable sa atin itong 10 Commandments kasi hindi naman tayo mga Israelita, we're not under the old covenant, nasa new covenant na tayo. Kasi meron akong mga naririnig na ilang uh, mga comments pag nagpo-post ako ng lesson natin or yung sermon series a few years ago dito sa church about the 10 Commandments. Meron nagko-comment na hindi na natin dapat tingnan itong 10 Commandments kasi we are no longer under the law of Moses, we are under grace. So meron ba sa inyong ganong perspective dati pero nakita ninyo na yes, we are under grace pero mahalaga pa rin na pag-aralan at sundin natin itong 10 utos. So meron ba sa inyong ganong experience? Meron po ba? Huwag po kayo mahiyang sumagot. Sir, Yeah. sa akin po, before mag-join nito, to really um, yung pag-aralan talaga, maglaan ng panahon tungkol sa 10 utos. Mm-mm. Parang pag pinag-usapan kasi yung commandments, especially yung 10 Commandments, tayong Christians, ako personally as a Christian, sabi, di ba, we are living by grace. I feel like na parang pagkasusubukan kong sundin yung 10 Commandments, parang takot ako na baka hindi ba to legalism? Or Yeah. Oo. hindi ba sinusubukan kong i-gain yung favor ni Lord, ganun. Mm-mm. Pero yeah, as we go on po habang nababago yung perspective na actually it's more of us, more of an opportunity for us Christians to learn to really obey the will of God dahil binabago niya tayo. Dahil unang-una niligtas niya na tayo. Mm-mm. And then niligtas niya na ako. And then ngayon, it's as if parang nagiging trainer ko yung law, yung 10 Commandments to walk in the path that I should. Although imperfectly, ever so imperfectly. Mm-mm. Kaya helpful sa akin, Pastor, yung law and then gospel Gospel. and then Law. law. Okay. Yan po. And we also need the grace of God para makasunod sa mga utos niya, right? Yeah, tama yung ganung sometimes yung iba sobrang fearful na baka maging legalistic pero obedience doesn't mean legalism. So because it is a gospel driven obedience, right? Okay. Meron pa? Gusto ko lang marinig yung journey ninyo, paano kayo nagiging beneficial sa inyo yung pag-aaral ng 10 Commandments. If you're on Facebook Live, you can also comment yung sagot ninyo dun sa question. Yes, Pastor. Napakalaga ng 10 Commandments sa ating
sanctification, kasi yung goal natin, yun nga, patuloy na mamuhay sa kabanalan. So, yung utos ay nagtuturo sa atin para paano din makapamuhay sa kabanalan, kasi yung mga commandment ay ano siya guide natin, or parang ito yung nagtuturo sa atin ng tamang dapat gawin, ganyan. So yung outflow pa din ng heart, pero yun nga, yung Ten Commandments ay mahalaga pa din sa Christian living. Okay. And hopefully, kaya naman natin pinag-aaralan ito, bukod sa nasa Heidelberg Catechism, ay we are convinced na merong value sa atin yung mga utos ng Diyos. Hindi lang sa New Testament, kundi sa Old Testament. Pero, syempre, kailangan maging maingat din tayo sa interpretation, and we must not miss yung mga changes na nangyari because of the coming of the Lord Jesus Christ. And particularly, kailangan maging careful tayo, lalo na sa pag-aaralan natin ngayon sa Fourth Commandment. So, punta na tayo dito sa question 103. So, isang question lang, pero mamaya ko na ibibigay yung sagot. Although, alam naman ninyo yung sagot kung if you have a copy of ng Heidelberg Catechism. Pero, unahin lang muna natin itong question. So, nakalagay dito, what does God require in the Fourth Commandment? So, sa mga hindi pa familiar, yung nakasulat po sa Fourth Commandment ay ito. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male servant or your female servant, or your livestock, or the sojourner who is within your gates. So, anong ipinag-uutos daw sa Sabbath? To keep it holy, ibig sabihin, this is a sacred day to the Lord. And then, ano daw yung bawal kapag seventh day? Bawal? Ano yung bawal? Bawal magtrabaho. And so, ito yung utos na napakasarap sundin. Di ba parang minsan andun yung impression sa atin na pabigat yung mga utos ng Diyos. But just try to imagine, someone giving you a commandment na huwag kang magtrabaho. And try to imagine yung kalagayan ng mga Israelita noon. They have been slaves sa Egypt for more than 400 years. Talagang sobra-sobra yung trabaho at pahirap sa kanila. And then makita mo kung gaano kagandang regalo itong Fourth Commandment sa mga Israelita, na sa loob ng isang linggo, mayroong isang araw na hindi sila magtatrabaho. And so yun pa lang, ebidensya na napakabuti ng ating Panginoon. So hindi lang sila, yung buong sambahayan nila, pati nga yung mga hayop ay ipagpapahinga sa trabaho. And ito yung reason. Nakalagay sa sumunod na passage, for in 6 days. So yung reason ay nakakabit sa creation account sa Genesis. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. So yung passage nito ay nasa Genesis chapter 2. Mamaya titingnan din natin yon. So ito yung commandment, ito yung basis ng commandment. And syempre, alam natin yung Ten Commandments, yung Mosaic Law, ay ibinigay directly sa mga Hudyo. So, merong challenge sa interpretation. Kaya hanggang ngayon ay merong iba't ibang pananaw tungkol sa Sabat. So, magbibigay lang ako ng 4. Hindi ko alam kung meron pa kayong maisip or na-experience na bukod dito. Pero sa aking observation, ito yung karaniwang pananaw tungkol sa Sabat. Merong mga tao na nagsasabi na yung Sabbath, yung Fourth Commandment, actually sinasabi nila yung buong Mosaic Law and yung kahit yung Ten Commandments ay hindi na applicable ngayon. Although syempre, obvious naman na yung iba sa Ten Commandments ay applicable pa rin sa atin ngayon, sinusunod pa rin natin. Pero yung main contention talaga doon sa mga nagsasabi na ito ay yung sa Sabbath, na hindi na yan applicable sa New Covenant. Ito ay pang Old Covenant people of God sa mga Israelita. So because we are now in Christ, si Kristo yung katuparan ng Sabbath, so hindi na binding sa atin
itong fourth commandment. So yun yung unang pananaw. Yung pangalawa ay yung mga Sabadista. So yung Seventh-day Adventist na sinasabi nila na kailangan pa rin natin sundin yung Sabbath. Kung ano yung nakalagay sa Old Testament, yun susundin natin. So yung Sabbath, yung ika-7 araw ay Sabado. Yung mga Hudyo, nagsisimula sila ng observation ng Sabbath, sundown ng Friday hanggang sundown ng Saturday. And so yung mga Sabadista, sinasabi nila na ito ay perpetual or eternal sign ng covenant. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng baguhin yung araw ng Sabat. Kung Sabado, Sabado kasi yun yung itinakda ng Diyos. Yung pangatlo ay dahil we recognize yung change sa new covenant, so yung view na ito ay kailangan pa rin natin observe yung Sabbath, pero yun ay napalitan na ng Sunday. First day of the week, tinatawag na Lord's Day, dahil yun yung araw na muling nabuhay ang Panginoong Yesus. Natapos niya yung kailangan gawin, so yung resurrection niya in a way ay nagsisignify nung rest. We can now rest in Christ because of what He has done. So, gospel-centered yung perspective na ito. Yung pang-apat ay hindi ganun ka-strict kasi ito hindi ganun ka-strict ng number 2 and also number 3. Na hindi yung araw yung pinakamalaga, whether it's seventh day or first day, kundi yung Sabbath principle. Na applicable pa rin hanggang ngayon yung principle of the Sabbath. And ito yung makikita natin na sagot sa Heidelberg Catechism. Ganito rin yung pananaw ni Kevin DeYoung dun sa sinulat niya na book about the Heidelberg Catechism. Unlike yung mga nagsulat ng Westminster Catechism and yung mga Puritans, and then pati yung Baptist Catechism, na yung number 3, na yung the Lord's Day, yung first day of the week, ang kapalit ng seventh day. Pero ito medyo syempre maraming mag-react kapag iba yung pananaw ninyo. Pero I will try to argue from scripture na merong sense of continuity sa redemptive history, meron ding discontinuity. And ito yung challenge na sa interpretation kung ano yung pananaw ninyo yung Sabbath. So I won't try to, hindi ko sabihin na ganito rin yung maging pananaw ninyo. Pero ang mahalaga, you need to be convinced based sa sinasabi ng scripture. So any questions so far dito sa different views on the Sabbath? Before I refer to some passages para mas maintindihan natin yung mga arguments na ito, especially yung i-advocate ko na view na number 4. Any questions so far? Clarification? So si Mikey, tinanong niya yung counting ng days. So kung susundin natin yung pag sinabi kasing seventh day, yung first day talaga Sunday. Ang Saturday ang seventh day. Okay? So yun yung if you want to be strict sa pagsunod sa Sabbath, so dapat Saturday yung observance ng Sabbath. Okay? Yeah, any clarification sa mga views na ito? Meron ba sa inyong Sabadista? Meron ba sa inyong nagsasabi din na applicable ngayon yung commandment number 4? So, maliwanag? Okay. So, I will try to argue na itong commandment number 4 ay hindi lang siya in a sense, merong aspect dito na temporary. Yung mga ceremonial aspects ng Sabbath, yung punishment sa Sabbath na death penalty, pero dapat makita natin yung underlying principle. Bakit may Sabbath? Bakit ipinag-utos ng Diyos yung Sabbath? And so nakita natin kanina
yung sinabi sa Exodus 20 na based sa creation account sa Genesis 2, 2 to 3. On the seventh day, God finished his work. So ito yung ito yung counting ng weeks ng mga Jews. Yung Saturday ay seventh day. Okay? So hindi ganun yung mindset natin sa calendar natin ngayon. So we need to understand kung saan po nanggagaling itong reference ng seventh day, first day. So yung Genesis 2, 2 to 3, ito yung pagkatapos ng 6 days of creation. Sabi dito, on the seventh day, God finished his work that he had done, and he rested on the seventh day from all his work that he had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation. So, dito pa lang sa creation, makita na natin na ang Diyos yung naglagay sa kanyang creation na merong Sabbath principle. Na God model, hindi naman niya kailangan talaga magpahinga. Hindi naman napapagod ang Diyos. Pero ang pinapakita dito na natapos ng Diyos yung ginawa niya sa creation. So, in a way, itong Genesis 2 ay foundational sa commandment number 4. Hindi naman siya parehong-pareho kasi yung commandment number 4, merong mga specifics na may kinalaman sa nation of Israel. Yung Sabbath ay napakahalaga kasi kung titingnan niyo yung kahuli-hulihan sa mga utos na ibinigay ng Diyos before yung actually sa Exodus 32, yung story ng golden calf, ganito yung nakasulat. Pwedeng pakibasa, Pastor Marlon? Exodus 31. Okay. Yeah. And the Lord said to Moses, "You are to speak to the people of Israel and say, above all you shall keep my Sabbaths, for this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you. You shall keep the Sabbath because it is holy for you. Everyone who profanes it shall be put to death. Whoever does any work on it, that soul shall be cut off from among his people. 6 days shall work be done, but the seventh day is a Sabbath of solemn rest, holy to the Lord. Whoever does any work on the Sabbath day shall put to death. Therefore the people of Israel shall keep the Sabbath, observing the Sabbath throughout their generations, as a covenant forever. It is a sign forever between me and the people of Israel, that in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day he rested and was refreshed." Okay, thank you. So ayun na naman yung basis sa story of creation. So by reading itong few verses nito sa Exodus 31, any impression? Ano yung nakita nyo na significant dyan? Or remarkable? Hindi ito ordinaryong utos, ha? Hindi ito lang basta sinasabi magpahinga. Okay. Rick? Sir, yung sabi niya doon, throughout all generation. Okay. So, ibig sabihin? Ibig sabihin, hanggang sa ngayon, okay. Continuation pa rin yung ng Israel. Pagsunod din nila sa Sabbath day. Okay, so ibig sabihin, huwag tayong basta-basta magsasabi na ito ay parang hindi na applicable ngayon. Kasi we need to pay attention to that, di ba? Throughout their generation, a sign forever. Forever. Okay. Kasi it's a covenant sign na nag-indicate na they are different people. Hindi sila katulad ng ibang bansa. Okay? So ito ay marker para mag-differentiate sa kanila sa ibang mga bansa. Kaya ano pa? Ano pa na-observe ninyo? What is remarkable sa passage na ito? Yung covenant po nila. Yung covenant. Yeah. Okay, so context ito ng relationship, right? Vote. Sorry, nabanggit ko lang, napansin ko lang yung above all na phrase kanina. Okay. To me, it highlights this command sa naunang part. Above all, yan. Okay, above you shall all, keep my Sabbaths. So, ibig sabihin, napakahalaga, right? Yes. Okay. Okay, ano pa?
It is for their sanctification, right? So ito ay paraan ng Diyos para sila ay pabanalin, to make them distinct as a nation. Ano pa? Yeah, binanggit ni Mikey sa comment niya, mahigpit yung utos ng Diyos sa Sabat. Hindi ito yung parang, okay, kung ayaw ninyong observe, okay lang. I will respect you. Maintindihan ko yung decision ninyo. So, hindi ganon. Bakit mahigpit? Ano yung penalty? Shall be cut off? Yeah, so in a way, they will be excommunicated kasi they're not respecting the sign ng covenant. Ano pa? Whoever does any work on the Sabbath day shall be put to death. So, yung di makasunod, ang parusa ay death penalty. And that's serious, right? That indicates na hindi dapat basta-basta lang yung approach natin sa utos na ito. Kailangan maintindihan natin. And of course, wala sa ating pinapatay, pinapasang mamatay for violating the Sabbath because of the gospel, because of the grace of God. Pero dapat makita natin yung seriousness nito. Sabi ni Kevin DeYoung, the issue was one of trust. Kasi if you're not observing the Sabbath, ibig sabihin, hindi ka nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Because the Sabbath reminded Israel of God's sufficiency and supply. Na kahit hindi ka magtrabaho araw-araw, ipaubaya mo sa Diyos yung araw na yon, siya yung bahala sa iyo, siya yung provide ng kailangan mo. So Sabbath keeping was a weekly reminder that the Lord was God and they were not. So kaya nakasama ito dun sa first table of the law, yung commandments number 1 to 4, na may kinalaman sa relasyon natin sa Diyos, sa pagsamba natin sa Diyos. Because yung Sabbath keeping ay nag-i-indicate kung anong klaseng tiwala meron tayo sa Diyos at kung paano tayo nakadepende sa Kanya for His provision every day. And so, kaya nga meron ding may Sabbath din yung lupa every seventh year. Hindi nila gagalawin yung lupa, hindi nila pagtatamnan. That's really a test of faith. Are they going to trust God sa panahon na yon na gumawa ng himala to provide for them, or sila yung gagawa para sa sarili nila? So, this is really an issue of trust. Okay, so ngayon nakita natin, hindi natin titingnan in detail kung ano-ano yung mga nakapaloob ng stipulation sa Sabbath. Of course, marami pang mga elements dyan. Pero tingnan natin yung nangyaring pagbabago ngayon sa pagdating ng Panginoong Kristo. Ano yung mga ilan sa mga issues na kinakaharap ng Panginoon? Kasi maraming mga issues tungkol sa Sabbath. Tapos kinikriticize siya ng mga Pharisees o mga religious leaders. Ano yung mga criticism na natatanggap niya patungkol sa Sabbath? May naalala kayo? Yung pagpapagaling niya. Yeah, so para sa mga Pharisees, trabaho 'yon. Dapat hindi ka nagpapagaling. Pero sa Panginoong Hesus, yung act of mercy ay hindi pinagbabawal sa Sabbath, di ba? Yun nga yung intention ng Sabbath para sa tao. Ano pa? Pagpapagaling, yung namita sila ng ng mga grains, pati yung mga disciples. 'Di ba sinabihan din sila na the Lord was being accused na he's violating the Sabbath. So ibig sabihin, if he's violating the Sabbath, he's guilty and he's deserving of the death penalty. Pero ang sabi niya sa Mark 2:27-28, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. So ano ibig sabihin nito? Na ang problema dito ay hindi yung pagsuway ni Jesus sa utos tungkol sa Sabat. Ang problema dito ay yung kanilang interpretation ng Sabat. Yung bang sobra silang naging legalistic na sa halip na yung Sabat ay maging kapahingahan,
maging paraan para ma-refresh yung tao at makatulong sa relasyon sa Diyos. Parang ginagawa nila itong burden. Kaya sabi dito ni Jesus, yung Sabbath ay binigay ng Diyos para sa tao. Okay? So it's not a form of slavery para sa atin. And so nung sinabi ni Jesus, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. So kino-connect nito hindi lang yung supremacy ni Christ sa Mosaic Law, dahil siya yung lawgiver, kundi kino-connect din ito sa story of creation. He is also the Lord of creation. Hindi ibig sabihin na vina-violate niya yung Sabbath. Ang point niya dito ay He is the point of the Sabbath. Yun yung dapat na makita nila. And so, kaya sa Matthew chapter 5, this is also instructive para sa atin when we look at the Sabbath and any other commandments sa Mosaic Law. Sabi ni Christ dito, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Of course, maraming mga iba-ibang interpretation din na in what way did Jesus fulfill the law. Okay? Pero malinaw dito na hindi binabaliwala ni Jesus yung mga utos ng Diyos. Sabi niya, for truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, yun yung pinakamaliit na letra, sign, tuldok sa Hebrew alphabet, will pass from the law until all is accomplished. So, naparito si Jesus to accomplish the law. So, yes, we interpret the law na si Christ yung fulfillment. Pero, ang nagiging tendency kasi na sometimes in our effort to be Christ-centered, gospel-centered, nababaliwala naman natin yung mga utos ng Diyos at ano yung purpose niya para sa atin. Kaya sinabi niya, therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. So kaya pinag-aaralan natin yung Sabbath. Kasi we value yung commandment ng Panginoon. Hindi natin basta-basta sasabihin sa mga tao na wag naman yung pag-aralan yan. Hindi naman applicable sa atin yan. So kailangan maintindihan natin na yes, it's not binding sa atin katulad ng mga Israelita, pero ito ay applicable pa rin sa atin. Not in the same way sa Old Covenant because merong nangyari na pagbabago sa pagdating ng Panginoong Kristo as the fulfillment ng New Covenant. Okay? So, look at some passages. Halimbawa, Colossians 2:16-17. We can go kasi doon sa extreme na wala ng Sabbath, hindi na natin kailangan i-apply yung Sabbath ngayon. And then yung other extreme naman na no, kailangan i-observe natin kung ano yung sinasabi sa law about the Sabbath, exactly, ganun yung gagawin natin. Kaya sabi ni Paul sa mga Colossian Christians, sabi niya sa Colossians 2:16-17, therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. So mahalaga yung Sabbath. Pero, ang sinasabi dito ni Paul, these are a shadow of the things to come. So kasama yung Sabbath. Shadow yan of things to come. But the substance, yung reality, belongs to Christ. Okay? So ibig sabihin, the way we interpret yung Sabbath ay dapat si Christ yung interpretive key. So ibig sabihin, dapat makita natin, okay, in what way did Christ fulfill the Sabbath? And because we are in Christ, ibig sabihin ba nun na wala ng application sa atin yung Sabbath? Kung meron, paano natin siya ngayon i-apply? Okay, so pwede bang hindi na Sabado? Or dapat Sunday na? Or pwede bang ibang araw? Kung Sunday, anong dapat natin gawin? The whole day. Talaga bang buong araw ay wala tayong gagawing trabaho? Di ba? Parang mula umaga hanggang gabi ay magkakaroon lang tayo ng worship service. Yung mga ganung mga issues. So, any questions so far? Before I mention some parts ng sinasabi ni John Calvin about the fourth commandment sa kanyang institutes. Any questions, clarifications,
violent reaction, disagreement, okay lang. Pero sa akin, kasi Yeah. experience yung ginagawa naming Sabbath days when I was in Saudi Arabia is Friday eh. Yeah. So, hindi kayo sumusunod sa Sabbath kasi Friday. Oo, Ganun ba? about kaya nga, ano ba yun? Ano ba yun? Valid ba yun or unvalid? Okay. So, what do you think? Bakit Friday ang ginagawa ninyo? Bakit hindi Sunday? Bakit hindi Saturday? Yeah. Sa Kasi, Middle East, yung mga Christian sa Middle East, right? oh, Friday. Okay. kasi yung off ng work eh, Okay. 6 Yes. days work, Okay. Okay. 1 day off is Friday. Mhm. Yeah. Okay. So, ibig sabihin, for practical reason, right? Yeah, Na hindi, syempre mahalaga yung Sunday, yes. dahil we remember yung resurrection ni Christ. Pero hindi yung araw yung pinakamahalaga. The way we observe that day. So, Sabbath. Okay. Okay. That's for me. Okay. Although syempre Sunday yung ginagawa natin ngayon kasi uh, yun naman yung agreement ng karamihan sa mga churches, right? Pero syempre iba sa context ng Middle East. So we don't want to be legalistic about it na hindi, dapat Sunday kayo. You're violating yung Sabbath. Na wala naman nakalagay kasi exactly na utos sa New Testament na yes, may mga patterns tayo nakikita na the early church, they're gathering sa first day of the week because of it's the Lord's Day, it's the resurrection, and that's very significant. Pero because of texts like this, yung Colossians 2, and then yung sa Romans, I think 14, na it's not a matter of day. May mga araw na sa tingin ng iba mas mahalaga, sa tingin ng iba mas mahalaga yung araw na ito. Pero yung issue is not about yung day, di ba? But kung ano yung significance na ina-attach natin doon. Okay, I think ito yung sinasabi din ni John Calvin and ng Heidelberg Catechism. Hindi pa natin tinitingnan yung sagot ng Heidelberg Catechism, but I'm just like setting up yung discussion para maintindihan natin. Okay, How so about yung midweek service, Pastor? Kasi may mga ibang churches, they gathered midweek service, di ba ba? okay. Yeah. Wala naman sinasabi sa scripture na magkaroon tayo ng midweek na service. Right? Okay. And si Mikey may tanong dito. So mamaya siguro yung mga practical aspects sagutin natin. Like paano yung mga may work ng Sunday. So yeah, we'll talk about that. Pero ilatag muna natin yung foundational principles before we answer yung mga practical questions. Okay, malinaw so far? Okay, let's read. I will ask Von na sino pa ba yung nandito? Wait lang. Sige, si Von na lang. Pakibasa. Medyo mahaba ito mga a few slides. Yung sinabi ni John Calvin. Na makita natin dito na hindi siya ganun ka-strict in terms of yes, we still observe the Sabbath, but not necessarily a fixed day like Sunday. So, can you read, Von? Okay po. So yeah, the purpose of this commandment is that being dead to our own inclinations and works, we should meditate on the kingdom of God. That we should practice that meditation in the ways established by Him. But since this commandment has a particular consideration distinct from the others, it requires a slightly different order of exposition. The early fathers customarily called this commandment a foreshadowing because it contains the outward keeping of a day, which upon Christ's coming was abolished with the other figures. This they say truly, but they touch upon only half of the matter. Hence, we must go deeper in our exposition and ponder three conditions in which it seems to me the keeping of this commandment consists. First, under the repose of the seventh day, the heavenly lawgiver meant to represent to the people of Israel
spiritual rest, in which believers ought to lay aside their own works to allow God to work in them. Secondly, he meant that that there was to be a stated day for them to assemble to hear the law and perform the rites, or at least to devote it particularly to meditation upon his works, and thus, through this remembrance, to be trained in piety. And thirdly, he resolved to give a day of rest to servants and those who are under the authority of others, in order that they should have some respite from toil. Okay, so thank you, Von. So, naglatag lang si John Calvin dito ng tatlong principles na yes, may changes patungkol sa Sabbath, pero yung mga principles na ito ay nananatili. Halimbawa, itong pahinga, di ba? Na bigyan natin ng pahinga yung mga nagtatrabaho sa atin, bigyan natin ng pahinga yung sarili natin. Tapos yung pangalawa, yung maglaan tayo ng sapat na panahon to assemble as God's people para marinig yung kanyang mga salita, to meditate on the gospel, and be trained in godliness. And then yung unang binanggit niya dito ay yun nga, yung principle na one day in 7 days for us to set aside for rest and for public and private worship. And sang-ayon dito, yung sagot nitong Heidelberg Catechism. What does God require in the fourth commandment? So may I ask, sinong gusto magbasa? Pastor Marlon. Anong sagot? Okay. First, that the ministry of the gospel and the schools be maintained and that, especially in the day of rest. I diligently attend to the church of God to hear God's word, to use the sacraments, to call publicly upon the Lord, and to give Christian offerings to the poor. Second, that all the days of my life I rest from my evil works. Let the Lord work in me through His Holy Spirit, and so begin in this life the eternal Sabbath. Ano ang hiningi ng Diyos sa ikaapat na utos? Una, na ang ministeryo ng Ebanghelyo at ng mga paaralan ay mapanatili. At lalong-lalo na sa araw ng pamamahinga na ako'y buong sigasig na dadalo sa Iglesia ng Diyos upang pakinggan ang salita ng Diyos. Gamitin ang mga sakramento, lantarang tumawag sa Panginoon at magbigay ng mga Kristiyanong tulong para sa maralita. Pangalawa, na sa lahat ng araw ng aking buhay ako'y mamamahinga sa aking masasamang gawain at hayaang kumilos ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu at nang sa gayon masimulan sa buhay na ito ang walang hanggang Sabat. Okay, thank you Pastor Marlon. So, mapapansin niyo dito sa sagot ng Heidelberg Catechism, so merong dalawang bahagi. Yung una, yung maglaan pa rin tayo ng isang araw sa loob ng isang linggo. Unlike sa Westminster Catechism, and I think sa Baptist Catechism, hindi sinabi ng Heidelberg na yung pinaka-application ngayon sa atin ito ay yung Lord's Day or yung first day of the week. I think that's in a way wise. Like yung sinasabi ni Rick kanina na paano sa ibang bansa na they cannot do that on a Sunday, kundi Friday yung ginagawa nila. And I think this is a general principle. But of course, kung merong value na we join majority of Christians around the world celebrating yung Lord's Day sa first day. Pero ang point dito na merong day of rest. May day of rest for the ministry of the gospel. Yung schools tinutukoy dito yung teaching, okay? And we attend the church, of course, to hear God's word, kaya merong preaching, Lord's Supper, baptism, public prayers led by the pastors, the elders. That's why we also collect offerings during the first day
of the week. So, yun yung first answer. Mahalaga pa rin. Now, we set aside 1 day in 7. Pero, it's not just that. Yung Sabbath principle ay may kinalaman din, hindi lang sa Sunday, kundi all throughout the week. Kaya merong second answer, that all the days of my life, I rest from my evil works. Let the Lord work in me. So yung full reliance sa work ng Holy Spirit. And so begin in this life, the eternal Sabbath. So we're still looking forward to that day. Na we will enjoy yung walang tigil na pahinga in the presence of the Lord. So napakaganda nitong sagot na ito na nandun pa rin yung pag-konsidera sa kahalagahan ng Sabat sa Old Covenant at yung changes sa pagdating ng New Covenant and yung application na ito in a general way sa life natin. And so, yung matutulungan tayo nitong Heidelberg Catechism not to be legalistic na okay, na-observe natin na 1 day in 7, na obey natin yung Sabbath, pero paano kung all throughout the week, di ba, nagiging workaholic naman tayo o kaya nagiging reliant tayo sa sarili nating righteousness and we are not relying on the finished work of the Lord Jesus Christ. So, napaka ganda nitong sagot ng Heidelberg Catechism. So, any comment dito sa answer na ito? Any other observation na nakita ninyo na maybe hindi ko pa nabanggit? Or any clarification? Bakit ganyan yung sagot ng Catechism? Si Kuya Romel, merong comment dito, yung experience niya bilang seaman dati. Yan, sa barko, when crossing the international date line, nag-advance or nag-retard ng 1 day. So, posible na malaktawan yung Sunday because of yung change ng time zone. Or, pwedeng madoble. 2 araw yung Sunday. So, yeah, that's another challenge if we'll be so strict na kailangan ito yung araw na ito. So, that's why pinakamahalaga pa rin yung principle. Ano yung principle behind the Sabbath at paano natin siya maisa sa buhay ngayon na gospel-driven without neglecting yung significance ng ginawa ni Christ para sa atin. Thank you, Kuya Roman. Yeah, about anyone, any other observations sa sagot ng Catechism? Maliwanag? Wala kayong mga... So mamaya, we'll talk about some practical questions. I'll just close with summarize lang natin. So nabanggit naman natin yung iba kanina. Nasa Catechism din yun, sinabi ni John Calvin. So ito yung 3 abiding Sabbath principles na binanggit ni Kevin DeYoung sa kanyang book while reflecting dun sa 3 principles na binanggit kanina ni John Calvin. Okay, so yung una, okay, so it is fitting for 1 day in 7 to be appointed a day set aside for worship. Okay, that's a very important principle. Pangalawa, it's not just setting aside 1 day. Maaari naman kasi sa iba, it's convenient. Siguro wala ka naman talagang ginagawa kapag Sunday. Or hindi mo kailangan magtrabaho kapag Sunday. You have enough money. Pero for other Christians, it's very challenging. Lalo na sa panahon ngayon, di ba, na talagang kailangan magtrabaho. Pero we need to ask ourselves this question. So, may kinalaman ito sa question kanina, paano yung mga may trabaho kapag Sunday? We need to ask this question. Do we trust, we obey the Sabbath because we trust in Christ enough to rest 1 day in 7? Na kahit hindi tayo magtrabaho ng isang araw sa loob ng isang linggo, Christ will prove Himself sufficient for our needs. His grace will be sufficient for us. And yung pinakamahalaga sa lahat, cease from our works and rest in Christ. And this is the message, this is the gospel-centered message ng Sabbath.
na tumigil tayo sa hindi ibig sabihin na hindi na tayo magtatrabaho. Ibig sabihin, we cease from our works, yung works na we're trying to prove ourselves to other people, we're trying to prove ourselves to God, we're trying to do good works to gain God's forgiveness, God's acceptance. And so yung message sa atin ng Sabbath is to learn to rest in Christ. At hindi magtiwala sa sarili nating gawa, kundi sa natapos na ginawa ni Kristo para sa atin. Ito yung message sa atin ng author ng Hebrews. So then there, Hebrews 4, 9 to 11. So then there remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. This is a warning. Kasi may mga Israelita na dahil hindi sila nagtiwala sa Diyos, they failed to enter God's rest doon sa promised land. Kaya sabi dito sa Hebrews 4, let us therefore strive to enter that rest so that no one may fall by the same sort of disobedience. So ibig sabihin, we need to ask ourselves this question, do we really put our trust in Christ? Nagtitiwala ba tayo kay Kristo para sa kaligtasan natin? O tayo gawa ng gawa, akala natin nakasalalay sa sarili natin yung kaligtasan natin. No wonder, a lot of people are tired, hindi lang sa pagtatrabaho, for our financial needs, kundi pagod tayo na patunayan yung sarili natin, na pagbayaran yung kasalanan natin. But the message of the gospel is different. The Lord Jesus Christ is inviting us. Diba sabi niya, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So ito po yung paanyaya ng Panginoong Hesus para sa atin. And yes, maraming kailangang pag-usapan about the Sabbath day. May mga controversies, may mga differences of viewpoints. Pero I think we can all agree in this. Na Jesus Christ is our rest. We find our rest in Jesus. We find our souls and heart satisfaction only in Jesus. And so, that's why we encourage our church members na huwag ninyong pababayaan yung pagdalo sa pananambahan every Lord's Day, every Sunday. Dahil yun ay kapahingahan para sa inyo. Hindi yun pabigat ng Diyos para sa atin. Ito yung inuutosan tayo ng Diyos, magpahinga ka. Di ba? Find your rest in me. Napakabuti ng Diyos. Huwag natin isipin na is killjoy. Pinagbabawalan niya tayo na to spend yung day na yon sa ibang mga bagay na gusto natin. Because the Lord knows what we really need. And what we really need is God. What our hearts really need is to find rest in God. Katulad din sabi ni Augustine, di ba? Our hearts are restless till they find their rest, our rest in you. So, yun yung message ng Sabbath for us. So, I hope that's clear. Pwede natin pag-usapan yung ilang mga questions, pero don't ever forget yung underlying principle dun sa Sabbath and how it finds fulfillment in Christ, how we can find rest in Christ. Okay, any comment? Feedback? Questions? How about yung pastor? Yung siyempre yung iba kasi after ng pagsimba, diretso na ng trabaho. It is Ano sa palagay mo? Kung ikaw yung pastor, ano yung papayo mo sa kanila? Kasi para siyang hindi Sabbath day. Parang siyang Sabbath half day. So ibig sabihin, you mean yung Sabbath day, whole day talagang no work. You will rest after the church gathering, after worship. So you will rest. I think ang pinaka-issue dito ay hindi we set yung mga regulations, but we ask ourselves this question, do you really trust God to provide for you kahit hindi ka magtatrabaho ng isang araw sa isang linggo? Do you really trust God enough na hindi ka magbubukas ng tindahan mo? Although may mga exceptions dito,
wala yata sa Heidelberg Catechism, pero if you look at some catechism, may mga exceptions na except when doing acts of mercy. Halimbawa, kung ang profession mo ay doktor or nurse Nurse, or siguro bombero o police na kinakailangan ka mag-duty in order to provide that service sa mga tao na nangangailangan. So, yeah, I think there's an exception. Pero you still need to ask, halimbawa kung ganun yung trabaho mo, you still need to ask na yung trabaho mo ba na yan ay it's healthy for your soul? Do you have other ways of meeting with the church at least once every week? Yes, you're providing acts of mercy para sa iba, pero how about your soul? Diba? Are you finding your soul satisfaction in God? So, as a pastor, parang I won't give na yung mga straight or direct answers. Ang mahalaga dito ay hindi yung basta huwag kang magtrabaho, basta punta ka sa church. But we need to help them. Na ano ba yung principle? Ano ba yung motivation natin? Why we rest one day in 7? Di ba? Kasi posible naman na you're doing your duty, pumunta ka sa church, pero your heart is not not at rest. Di ba? Parang hindi ka nga nagtatrabaho pero lagi ka naman nag-aalala. Naku, paano na bukas? May babayaran tayo. Paano na yon, di ba? Hindi ako nakapagtrabaho ngayon. So, ganun pa rin. Nakapagpahinga katawan mo pero your heart is not at rest in walang pahinga sa Panginoon, right? Okay, kasi Pastor, na-story ko kasi, kaya tinanong ko yung customer ko kasi Sunday lang yung ano niya eh. Sunday lang yung available niya na nagpapagawa sa amin. Pero yung mga tao kong gumagawa, Sunday sa church ako. Kaya yung mga cases ba na gano'n, yung kasi yung ano niya, available niya eh. Kaya, so naintindihan ko na po. It's about motivation kung bakit. Yeah. Yeah, pero syempre, when we're dealing with non-Christians, hindi naman natin sila mapapasunod sa mga utos ng Panginoon. Pero ang pinaka-concern natin, especially yung mga members ng church, right? As pastors, elders, how do we shepherd them para makita nila na napakahalaga na we are gathering for worship every Lord's Day. Yeah, any other thing na the Lord tinuro sa inyo ng Panginoon sa study na ito? Meron pa kayong gusto i-clarify? Sige po, pwede po kayo mag-share. Saka isa pang nakita ko doon, Pastor, yung, di ba, throughout generation. So, yung mga anak natin as a Christians, as a, kailangan ma-witness din nila yun, di ba? So, napakalaga yun, no, na every Sunday, talagang yung Sabbath day is for the Lord. Yeah. Kasi some other parents kasi, di ba, may work, sisimba sila, wala si nanay o si tatay, nasa trabaho. Yeah, so we need to be careful kasi we're also teaching, we're discipling our children that way. Yeah. Na sasabihin natin sa kanila na punta ka sa church, pero ako hindi ako makapunta sa church kasi meron akong trabaho, meron akong kailangan gawin. So, what are we communicating to our children? Na our work, our business, yung tindahan natin, yung kikitain natin, is more important than worshiping the Lord with God's people. Yes. So, how do we expect them na paglaki nila ay pahalagaan din nila yung pagsamba sa Panginoon? Okay. Sa nakita kong napakalaga pa isang bagay na yung Pastor. Yeah. Okay, iba naman. Yun, parang reflection lang, Pastor. Yeah. Napakabuti ng Diyos kasi binigyan niya tayo ng ganitong command para sa atin ding kapahigahan niya. Kumbaga parang isipin ko na lang na isang buwan na walang pahinga, magtatrabaho ka o kaya isang linggo na puro trabaho para
Para bang Kakasakit ano ka rin. Oo nga, ano ba ang mangyayari sa hindi lang yun, spiritual and physical, talagang sobrang ano siya, nakakapagod, Oo. sobrang draining. So kaya na-appreciate ko yung yung goodness ng Panginoon na Yeah. ang ganda nga ng paanyaya niya, di ba yung sinabi doon sa Matthew. Ayun, mamahinga talaga sa Panginoon Mm. na siya yung bahala, parang ganun na Mm. all I need to do, all we need to do yun nga yung rest in Him. Maganda ang share mo kanina sa staff meeting. So napapareflect akong patuloy, di ba, sa Exodus, ganyan. So yun, na-appreciate ko talaga mabuti ang Diyos. Yeah. Binigay niya sa atin itong commandment na ito. Mm. Amen. Di ba? Tayo na nga lang inuutusan na magpahinga. Ayaw pa Oo natin. nga, ayaw pa natin, grabe. Na-amaze lang din ako na the Lord is very serious about doing good for us. Na hindi lang very serious na ito yung utos ko, dapat sundin ninyo. But very serious na this law is for your own good. Kung hindi mo susundin yung mga utos ko, ikaw yung mapapagod, ikaw yung ikaw yung magkakasakit, ikaw yung mamamatay eventually if you're not putting your trust in me. Yung iba po, nakasama natin sa Zoom. Magsalita naman kayo. Sa mga nasa Facebook Live, you can also share yung reflection ninyo. Si Ed Jordan, may question siya about Matthew 12, Mark 2. I'm not sure kung anong sinasabi doon, pero I think I mentioned. Hindi ko alam kung may kinalaman yun sa Jesus Christ being Lord of the Sabbath, pero yeah, nagbanggit na ako ng ilan tungkol doon. So let's spend our remaining minutes. I think we still have, still have a lot of time. So I expect you to share your reflections then and application. What does it mean? What does it? How does it apply to you? Or as a pastor, how do we shepherd our people para matulungan sila na makasunod sa ikaapat na utos? At the floor? Ano po kayo share? Um, Maingay. Ano lang po, naalala ko lang kasi nung panahon na kami ay naggugulay, every other day yung ginagawa namin pagpitas ng gulay. Kapag natapat ng Sunday, sabi ko sa asawa ko, hindi tayo pipitas. Pero yung gulay, parang masasayang, malalampas sa araw. Tapos sumunod na araw, hindi naman bibiyahe yung taga-biyahe namin. Kaya bali 4 days. Magmi-miss kami ng 4 days. Kaya hindi lang yung araw ng Sabat. Pati yung mga tauhan namin, ganun din. Hindi rin sila kumikita. Kaya ang ginagawa namin, pag galing ko sa church, tuloy kami sa bukid. Okay. Ngayon ko na-realize na, parang hindi pala ako nakasusunod doon sa utos. Technical pa. Naniniwala akong God can provide. Pero yung mga kasama ko dito, parang naobliga akong sumunod sa kanila. Compromise ako. Yeah. So at the floor, we're not setting yung mga specific rules about how to use that day. Pero yun nga, yung mahalaga dito, we ask ourselves yung question na, do we really need to do that? And then how to make the most of the Lord's Day. So I don't want to parang be so strict about that and say na kapag ginawa natin yun,
ay nagkakasala tayo. Ah, kasi yun nga, when we talk about yung changes sa new covenant, wala namang mga specific na details attached how we use that day. So it's a matter of it's a matter of in a way personal conviction, but at the same time we also ask counsel from our church elders na how best we can use that day kasi we are part of the church, we are in covenant with other members. So ang mahalaga dito parang we don't just parang decide yung mga gagawin natin sa sarili lang natin or out of convenience. That's why it's wise to work with the church. Okay, how best we can use that time. Kaya may mga time na yung iba merong morning service, merong evening service para mas matiyak nila na they're really observing the Lord's Day all throughout the day. Kaya we also hold once a month na meron tayong family night or yung evening service para matuto tayo to spend not just the morning but yung evening in worship and fellowship, doing the work of the ministry. So yun. So that's may mga issues pa rin, may mga details pa rin dito na we don't want to set ito yung rules, ito yung dapat natin gawin. Again, ang pinakamalaga dito yung principle. And we ask ourselves honestly na do we value time with the Lord, the God's people during that day? Yung heart ba natin at rest in Christ? Masyado ba tayo nagiging anxious sa mga bagay-bagay sa buhay natin? So, yun po. So, don't feel so parang guilty na parang you're doing some work during that day. So, yeah. But at the same time, wag naman masyadong parang bahala na kung ano lang gagawin natin. So, we still need to um, think about it, pray about it. So, yeah. Follow up lang po, Pastor. Yung pareho nung kay Rick kanina, ano yung halimbawa, ako ay Kristiyano, titigil ako sa pagtatrabaho dahil Sunday nga gusto kong puri sa Panginoon. Pero yung iiwanan ko rito sa trabaho non-believers, paano ko sila maaakay sa church kung parang ako mismo ang nagsasabi sa kanila, "Sige magtrabaho kayo ng Sunday. Ako ang titigil, kayo't magtatrabaho." Yeah, that's also an issue, right? Medyo mahirap para Yeah. sa akin yun. Kasi aayain ko sila, "Oy, Sunday sama kayo sa'kin sa church. Sara natin ng tindahan, sara natin ng trabaho." Yeah, yeah. Eh, yun. Mm. O kaya sila ang pagtatrabahuhin ko, ako yung titigil. Mm. Pero gano'n pa rin, ang aking concern pa rin ay yung para kumita sila ng Sunday, Mm. yun. Pero ngayon po wala pa kaming gano'n. Yeah. Sige So, po. yeah, kaya mahalaga na you need to be fully convinced how you're really going to spend that day. If pagka may mga doubts, di ba? Sinasabi din naman sa scripture yun na if you're not doing that by faith, then you are sinning. Di ba? Pero if you're convinced na um, you're doing it not just for yourself, but for other people, then so ganun po. That's something na we need to talk, mas pag-usapan pa natin. We cannot settle yung mga issues na yun ngayon. Pero ang mahalaga, we have these foundational principles in mind. Okay. Okay po. Thank you po. Yeah. Thank you po. Si Maita, may question siya. Paano po yung meron din po sa Bible na pumunta po sa church pero mentally absent? Hindi ko alam kung nasaan sa Bible ito. Mas mainam po yung nasa trabaho pero ang isip ay nasa Diyos. I think you don't need to choose like either or na yung nasa trabaho, wala sa church.
ay better. It's still better to worship the Lord with God's people. Unless it's a work of necessity or acts of mercy. Okay, so this is a sensitive topic, personal issue para sa iba dahil yung iba sinasabi na malaya ako na gawin ko anong gusto kong gawin kasi oras ko ito. Pero we need to remind ourselves na we're talking about the way we spend our time, the way we spend our money, yung energy natin, hindi sa sarili nating convenience or decision, kundi sa paraan na nais ng Diyos para sa atin. Do we trust the Lord enough na yung mga inuutos niya sa atin ay para sa ikabubuti natin? Sabi ni And Joel, meron daw store sa San Jose del Monte. Kahit anong lakas ng business nila pag Sunday, nagsasara sila dahil Lord's Day. Yeah, that's step of faith, and at the same time, it's witnessing sa mga unbelievers na we don't need to work or do business na katulad ng mga non-Christians because we have God providing for all our needs kahit na hindi kami magtrabaho isang araw sa isang linggo. Thank you, Joel, for sharing that. Meron pa before we close in prayer? Wala na pong habol? Okay, so may I ask Pastor Marlon to close us in prayer? Yes, Pastor. Sige. Let's pray. Aming Diyos, salamat po sa meaningful and fruitful na Bible study namin sa Heidelberg Catechism, particularly sa Fourth Commandment. Panginoon, salamat po, napakabuti mo na binigay mo ang utos na ito para sa aming kabutihan, para sa aming kapahingahan. Salamat, O Diyos, na napaka sarap isipin dahil hindi kami yung puro trabaho lang, even ito ay sa ministry o sa anumang gawain namin, Panginoon, ay ito yung utos na kami po yung talagang lubos na makikinabang. Kaya salamat, Panginoon, merong ganitong paalala sa amin, O Diyos, na magpahinga kami sa buong linggo na aming ipinagpagal. Actually, yung sagot nga sa Heidelberg Catechism, mas sama namin ginawa, ay inaanayahan mo kami na laging tumingin at mamahinga sa Panginoong Jesucristo. Salamat po sa pangungunang patuloy ni Pastor Derek para mas lalong maging malinaw, Panginoon, yung mga doctrine na ito. Mula pa rin sa iyong salita, O Diyos. Nawa yung mga napakinggan po namin ito kasama yung mga kapatid ko kay Kristo dito sa Zoom at maging sa mga naka-tune in sa Facebook Live, Lord, ay na-bless po kami at ang pakinabang nga po nito, Panginoon, when o kung ito ay aming i-apply sa aming pamumuhay sa buhay po namin. Maraming salamat, O Diyos, sa gabi pong ito at sa amin din pong pansamantalang pag-hiwa-hiwalay ay patuloy na pangunahan mo kami at samahan pa sa lahat ng aming ginagawa. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, yeah, thank you for joining us. See you again next week.